nung una, yung parents ko nag-aalaga lang ng baboy bago kami bago namin pasukin yung fish pond. Tapos nag-start lang sila sa 1 hektarya hanggang sa lumago lang ng lumago. Maganda yung resulta maganda yung performance ng surfer. Makikita mo talaga sa makapal yung belly niya, tapos malapad siya, tapos ang bigat ng timbang niya. Basta naririnig namin feedback dun, basta yung bangus galing dito sa amin, which is tati nga yung pinapakain namin. Mas prepare nila yung bangus na galing dito. Kasi nga maganda yung katawan, yung belly, tsaka yung forma talaga ng isda maganda. Highly recommended po yung tati, lalo na sa mga nagbabalak na magsimula pa lang sa pagbabangus. Dahil nga yung performance talaga, hindi masasayang yung effort tsaka yung ibabayad mo sa produktong tati. Noon, buy and sell po kami ng sugpo. Tapos, may nagalok sa amin ng palaisdaan. Sige, try natin, sabi ng mister ko. Kasi mayroon din siyang kaunting kaalaman about fish pond. Kasi may mga kamag-anak siya. So, nagtanong-tanong siya, sir, kung paano ito i-manage. So, ayun. Kinuha namin yung palaisdaan na yun. Sa ngayon, Tati Server Feeds ang gamit po namin. Yung paggamit sa tati, maganda talaga. Yung isda mo, mataba, saka malapad, saka mabilis lumaki, sir. Saka wala kang problema sa pagpapakain. Gustong-gusto nila, sir, yung tati talaga. Kapag harvest time, ako yung nagbebenta doon sa consignation. Feedback nila is, maganda yung bangus mo, anong pinapakain nyo? Ganda. Talagang maakit silang bumili, sir, pag nakita nila yung bangus na kinakain niya is tati. Dahil siya ay magandang tingnan, matingkad yung kaliskis niya, saka yung tiyan niya talagang kitang-kita mo yung taba niya. Sa loob ng 4 na buwan, yung isang pirasong bangus, umabot ng mahigit 1 kilo ang timbang, sir. Depende sa kadami ng bangus, sir, kung ilang libo yon. Kung halimbawa is 5,000 na bangus, umaabot kami ng mga 250 bags to 300 bags. Kaya ang talagang in-harvest namin is talagang malalaki talaga, sir. May recommend ako yung Tati Server Feeds sa mga fish pond owners dahil alam ko naman yung kalidad ng Tati Server Feeds na talagang subok na namin na maganda at quality ang bangus. Dati nag-aalaga kami sa fish pond. Hanggang ngayon naisipan namin konti. Sa ngayon, parang ngayon lang itong tati na last year ganun. Kasi dati ang inaano namin yung mga mura lang na feeds. Kaya sinubukan namin. Dahil sa Tati Server Feeds, umaani kami ng 3 months mahigit na 2 to 3 bangus sa 1 kilo. Estimated namin, sir, bali sa 10,000 bangus. Estimated namin na bags na feeds, Tati Server Feeds. Umabot kami ng 250 bags. Kumpara sa dati, kulang pa yung mga 250, sir. Nang dahil sa Tati Server Feeds, sir, mabilis lumaki yung mga bangus at maiksi yung buwan na pag-ani ng ating bangus. Maire-recommenda ko ang Tati Server Feeds dahil sa mabilis lumaki, mabilis ang kita, tsaka subok ko na. Ako po, sir, matagal na po akong nagkukuhan sa bangus. 19 years old pala ako pero tagapakain lang ako dati. Lalo na po sa
weather natin, lalo pag tag-ulan. Kasi kami dito, nasa tabi kami, nasa gilid. Pag malakas yung ulan, kaya may bagyo, yung tubig tabang bumababa dito sa amin. Kaya dumadami yung mortality namin. Kaya yun, mahirap, malaki yung kawalan. Pero pag kuwan naman, ganitong magandang panahon, tinatalo rin namin sila sa kuwan. Kami dito halos 4 months, 5 months lang harvest na namin. Sa kanila, mga 8 months, araw-araw yung bangus namin, malakas kumain. Hindi katulad sa kanila, yung nakihintay sila ng normal na agos lang. Ayaw talaga kumain dyan sa kanila. Pag ganitong walang kaming kuwan, maganda yung panahon, yung similya namin dito, halos 90% yung nabubuhay namin. Kukunti lang yung mortality. Kasi yung 1.0, tamang-tama siya sa size ng isda namin. Hindi siya nahihirapan na kainin. Tapos mayroon pang kasunod nun, yung 1.5. Tamang-tama siya sa ano ng isda namin. Kaya maganda. Hindi kami nahihirapan na maghanap ng ibang size na kuan kailangan. O yung fit yung size ng kuan kinakain nila. Kasi pag masyadong malalaki, malilit yung isda, hindi nila kinakain yon kaya namamayat. Minsan din masyadong maliit, malaki na yung isda, magkakasakit sila, nahasang sila. Pag ganyan pa kasi similya, tapos napabayaan mo na, wala, parang yung nutrition niya, bababa, tapos babalik, bababa, babalik, gano'n. Hindi katulad nung natututukan siya talaga, dir-diretso yung laki niya. Kasi sa similya pa lang sa amin, tinututukan na namin para pagdating ng mga 3 months, 4 months, pwede na siyang harvestin kasi malalaki na talaga. Kaya yung number 1, yung kuwan ng tao, yung oras nila at saka yung tutok sa trabaho. Kasi hindi naman lang kami yung nakikinabang, sila rin kasi may percentage sila kasi. Ang may bibigay ko lang siguro ng tips sa mga nagbabalak o susubok na mag-alaga ng bangus is kailangan focus ka sa mga tao mo, sa fish pan, sa alaga mo. Hindi ka magpo-focus, masasayang din lahat ng kumbaga yung pupuhunan mo, parang mababaliwala. Hindi masusuklian ng ina-expect mo na income. Yung mga iba nga yan, may-ari ng mga pispan, sublis na kasi alam nilang hirap sa palaisdaan, kung gaano to kahirap. Kaya lang sa amin kasi alam nyo na, tiyaga lang para may pagpapalo sa mga bata. Saka dagdagan natin ng panalangin. Kung kayo'y may natutunan sa videong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.